Muli po, magandang umaga sa inyo mga kapatid, kay Kristo at sa aming mga bisita na kasama namin ngayong umaga. At yung mga tumutunghay sa amin sa pamamagitan ng aming Facebook page. Tayo ay nasa ikalawang quarter na ng taon at tunay na napakabilis, nasa summer season na tayo at hindi kaila na ang araw na ito ay hindi lingid sa lahat, ay pinagdiriwang ng marami na tinatawag ng celebration of Easter. Ito ay ginagawa ng mga maraming tao, lalo na nagsasabi na sila ay mga mananampalataya ni Kristo. At bagamat siyempre ang Pilipinas bilang bayan na karamihan ay miyembro ng Roman Catholics, ay hindi rin makakaila na marami ring mga mananampalataya ang gumugunita nito. At hindi naman masama yan, maganda na binabalikan natin yung nangyari doon sa krus na, nung ang Panginoong Yesus ay nabuhay. Ngunit kung titingnan natin, itong tinatawag na Resurrection Day or Easter ay nangangalawa lamang sa pinagdiriwang, lalong-lalo na ng mga nagsasabing sila ay mananampalataya. Anong sinusundan nito? Yung tinatawag na Christmas. At alam natin kung bakit yan ang nangyayari. Dahil sa Christmas, ang pakiramdam maraming tao ay mas masaya, but more so because of the business value of it. At kung pupunta kayo sa ibang bansa na yung mga hindi man lang talaga walang bahid ng Kristyanismo, ay makikita nyo pag panahon na yon, Merry Christmas tuwing December. At nakakalungkot na sa katotohanan yan, ay tila nababawasan ang kahalagahan at ang tunay na esensya ng pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Kahit sa mga Kristiyano, makikita natin yan. They honor the resurrection of Christ, but in many cases, it is being devalued. At ito, ngunit malinaw din na ang resurrection ng Panginoong Hesus ang tinitindigan ng mga nananampalataya ng tunay sa Kanya. Sabi nga ng maraming theologians, Christianity stands or falls on Christ's resurrection. At yan ang katotohanan, nung nakita yung dakilang kaganapan, yung pangyayari more than 2,000 years ago, nakita natin kung paano ang mga mananampalataya ng Panginoong Hesus ay tunay na naging masugid na tagasunod sa kanyang kautusan, lalo nung nakitang siya ay nabuhay mula sa kamatayan. Ngunit bago pa man nangyari yan, ay nakita din natin ang kanilang kasabikan, yung kanilang excitement na masilayan, yung kanyang pagkabuhay kahit may mga kakulangan sila sa kaalaman or sa kaunawaan sa mga narinig na nila mismo sa bibig ng Panginoong Hesus nung siya ay naipako sa krus. At yan nga ang titingnan natin ngayong umaga. Gaya ng sinabi ko, the Easter is a very celebrated event in human history, but it's unfortunate that it only ranks second for many of those who profess that they are believers of Christ. But dito, titingnan natin ano ang naging behavior, especially ng kanyang mga saksi. At dahil dyan, samahan niyo po ako sa aklat ng Juan, chapter 20, we shall be reading verses 1 to 10. John chapter 20, verses 1 to 10. Babasahin ko po sa wikang Tagalog. Ito po ang sinasabi. Nang unang araw ng Sanlinggo, ay maagang pumunta sa libingan si Maria Magdalena, samantalang madilim pa, at nakitang ang bato ay naalis na sa libingan. Kaya tumakbo siya at pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na minamahal ni Jesus. At sa kanila'y sinabi, kinuha nila sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan siya nilagay. Kaya't umalis si Pedro kasama ang isa pang alagad at pumunta sila sa libingan. Silang dalawa'y tumakbong magkasama, subalit ang isang alagad ay mas matuling tumakbo kaysa kay Pedro at naunang dumating sa libingan. At siya'y yumuko upang tingnan ang loob. At nakita niyang nakalatag ang mga telang lino. Subalit, hindi siya pumasok sa loob. Dumating naman si Simon Pedro na sumusunod sa kanya, pumasok siya sa libingan at nakita niyang nakalatag ang mga telang lino. At ang damit
na inilagay sa kanyang ulo ay hindi kasamang nakalatag na mga telang lino, kundi bukod na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad sa unang dumating sa libingan at kanyang nakita at siya'y naniwala. Sapagkat hindi pa nila nauunawaan ang kasulatan na kailangang siya'y bumangon mula sa pangapatay. At ang mga alagad ay bumalik na sa kanilang mga tahanan. Ito po ang hiningahan at pinagpalang salita ng ating Diyos. Nung nakaraang taon, kung natatandaan nyo, ay tinalakay din natin ang patungkol sa resurrection ni Christ. I was the one in charge during that time, but I was using the passage from Luke 24. At doon nga ay nakita natin kung paano ginamit ng Panginoon ang hindi inaasahang pangunahing testigo ng pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At yan nga ay walang iba kundi si Maria Magdalena. Yan ang nabasa rin natin dito po sa aklat ni Juan. At alam na natin na ang mga kababaihan ay never regarded as worthy witnesses when it comes to great events. Nakakalungkot na bakit babae pa? Yun ang sinasabi nga ng iba. Ba't nauna pa si Maria Magdalena? Pwede namang lalaki, lalong-lalo na ang mga apostol. Pero nakita natin, natunghayan natin kung bakit yun ang naging dahilan dahil pinapakita lang naman doon ang kahalagahan din ng mga kababaihan, lalong-lalo na sa kaharian ng Diyos. At ngayong umaga naman, ay titingnan naman natin ang mga naging saksi sa katauhan ng mga pangunahing apostol. Alam natin na si Juan at si Pedro ngayon ay maaaring may turing na mas may bigat ngayon ang kanilang patotoo. Diba? In the wisdom of God, He used a woman or women during that time, but now ay ito mismong kanyang mga apostol. Ito ay mga tanyag at kilalang mga tao, lalong-lalo na ng mga mananampalataya. Bagamat yan ay totoo, makikita din natin kung gaano man nila nadinig ng malinaw ang mga sinabi ng Panginoong Hesus nung kasama pa nila si Kristo, ay meron pa din silang kakulangan sa pagkaunawa doon sa mga narinig ng salita. Ngunit makikita din natin kung paano din ito pinunuan ng Panginoon sa pamamagitan ng kayamanan ng kanyang biyaya at dito sa maging sa kanyang libingan. At dyan ko po hahangawin ang aking mensahe ngayong umaga. Ang pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo ay nagbubunga ng kasabikan dahil sa kapunuan nito ng kaunawaan sa salitang natutunan. The resurrection of Jesus Christ yields Christian excitement, for it is the fullness of understanding of the believer in the learned word. Uulitin ko, ang pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo ay nagbubunga ng kasabikan dahil sa kapunuan nito ng kaunawaan sa salitang natutunan. Ito ang nakita natin doon sa naging reaksyon ng dalawang apostol. Ito ay yung kanyang mga masugid na tagasunod. Malinaw na hindi sila nag-aksaya ng panahon. Remember, it was Mary who broke the news to them. Gaya sa binasa natin na yung cover ng tomb ay inusod na. And Mary was saying, may nagnakaw, may kumuha ng bangkay ng Panginoong Hesus. Ngunit, hindi yon inalintana nitong dalawang apostol na ito, bagkus sila ay nagmadali para puntahan nga yung libingan. Hindi na natin uulitin yung background ni Mary Magdalene, di ba? Alam na natin yan. And imagine, these first two apostles, pwede rin sila magduda kay Mary. Sabihin, wala kaming pakialam sa iyo, hindi totoo yung sinasabi mo. Pero talagang without asking, they simply went there. At dito nga, sa dalawang pangunahing apostol na ito, ay mas lalo pang tumitingkad ang ebanghelyo dahil sa kanilang patotoo. I mentioned just a while ago, while the woman's testimony somehow is lighter or considered lighter because of the regard to them, pero sa dalawang ito ay sino pa ang hahanapin mo
kung magbibigay sa iyo ng testimony. Of course, is the top two apostles. Kaya malinaw ang salaysay kung ano yung ginawa nila. Hindi nila maitago ang kanilang pananabik sa balita na wala na doon ang labi ng Panginoong Hesus. Pero sa gitna nito, hindi may kakila na marami pa ring kwento at kuro-kuro. Bakit nga ba wala ang labi doon ni Kristo? Anong mga yan? Nais kong tingnan natin kung bakit at paano ang naging hakbang ni Pedro at ni Juan. At maging, gaya sinasabi natin, kung binasa natin yung resurrection accounts in the 4 gospel books, nakita natin yung mga sinasabi, yung mga hindi naniniwala, they made different stories na yan daw ay ninakaw. Pero hindi yun inalintana ng mga apostol na ito. At maging, kahit sa kapanahonan natin ngayon or yung mga nagdaan, the differences in the resurrection accounts really emboldens yung mga kumakalaban sa katotohanan nito. Dahil sasabihin nila, kung totoo yan, bakit nagkakaiba-iba? Ito ang nauna, ito yung nahuli. So yan, at hanggang ngayon ay nangyayari yan. Pero hindi yan inalintana ng dalawang apostol. At yan nga ang ginagawa rin ng mga mananampalataya na katulad natin. At dito sa tagpong ito, ay marami tayong matutunan dito kahit sa simpleng pagpunta ng dalawang apostol na yon. At dalawa ang nais ko ibigay sa inyo ngayong umaga. Una, ang pagpapakita ng kasabikan kay Kristo ay hindi pinangungunahan ng pagpapaligsahan, bagkus pagbibigayan o kababaan. The display of enthusiasm for Christ is not driven by competition, but by humble tolerance. Again, ang pagpapakita ng kasabikan kay Kristo ay hindi pinangungunahan ng pagpapaligsahan, bagkus ng pagbibigayan o kababaan. And secondly, ang kakulangan ng kaunawaan ay lalong humahamon na umasa lamang sa Panginoong pinagmulan ng karunungan. Lack of understanding challenges the believer to rely solely on the Lord for wisdom. Ang kakulangan ng kaunawaan ay lalong humahamon na umasa lamang sa Panginoong pinagmulan ng karunungan. Doon nga, sa unang katuruan na nakita natin yung kasabikan nitong mga apostol, ay sila ay tumatakbo. Uulitin ko, sa marunong na probidensya ng Diyos, niloob niya na babae ang manguna. Si Maria Magdalena ang unang testigo, kahit alam niyang ito ay aani ng maraming kritiko. Ngunit, gaya ng sinabi ko naman kanina, ito kagad ay binalanse ng Diyos. In fact, mas higit pa nang ginamit niya ang dalawang pangunahing apostol na kumakaripas ng takbo papunta ron. Kung titignan natin, talagang napakalapit ng relationship ni Peter at saka ni John sa Panginoong Hesus. Malinaw yan sa maraming accounts sa gospel books na binabasa natin. Ika nga, on the earthly standards, sila dapat yung una, sila dapat yung privilege na masaksihan ng pagkabuhay ni Jesus dahil ang kanilang kredibilidad ay matibay na pwedeng paniwalaan ng kahit sino na pagbabahagian nila ng kanilang kwento. Diba? If you are presented with Mary Magdalene, whose background was possessed by spirits, evil spirits, and then these two apostles, whom would you choose? Siyempre yung dalawa ang papakinggan nyo, di ba? Ngunit, pansinin din natin, doon sa verse 4, kung saan sinabi na inunahan ni Juan si Pedro na makarating sa puntod, maaring siya ay masabik na makita ang fulfillment o katugunan sa ipinangako ng Panginoong Yesus sa kanyang sinabi sa kanila,
Kung familiar kayo with the account, in Matthew 16 verse 21, in Mark 8 verse 31, and in Luke 9:22, they are parallel, which says, ano yung sinabi ng Panginoong Hesus nung siya ay nagpapaalam na siya ay kailangang umalis, na siya ay kailangang mamatay, at siya ay kailangang mabuhay. Ngunit, pagdating doon sa talatang 5 hanggang 6, malinaw na nagparaya si Juan kay Pedro nang hindi siya tuluyang pumasok doon sa puntod. Di ba? Binasa natin, he was the first to arrive at the tomb, but he did not go inside totally. Bagamat nasisilip niya yung linen cloth ng namatay na Panginoong Hesus. Hinayaan o nagparaya siya kay Pedro na siya muna ang maunang pumasok sa puntod at siyasatin ng mabuti kung nandun talaga yung bangkay o wala. Sa madalit salita, kahit nauna si Juan, pero hindi siya nakapagpaligsahan. Minabuti niya na mauna pa rin si Pedro. Alam natin na mas bata si Juan. So, malinaw mga kapatid na sinasabi nito na ang inaakalang kalapitan ng relasyon kay Kristo ay hindi nangangahulugan ng mapagmataas na karapatan. The presumed closeness of relationship with Christ does not mean an arrogant entitlement. Again, ang inaakalang kalapitan ng relasyon kay Kristo ay hindi nangangahulugan ng mapagmataas na karapatan. Balikan lang natin ng konti itong dalawang apostol na to. Alam natin yung mga characters nila. Si Juan, alam natin, mas bata. Siya ay mas tahimik o mas tinatawag na reserve. Ngunit at the same time, siya ay malumanay at malambing. Kaya nga tinawag siyang John the Beloved, di ba? So, siya rin ay mapagbigay at siya ay mas malalim mag-isip kumpara kay Pedro. At ngayon naman, sa kabilang banda, pag tinignan natin si Pedro ay mas mainit. Mas hot si Pedro. Yun ang sabi ng mga scholars. Siya ay mas zealous, mas masigasig, mapusok, or impulsive, at pasulong. Laging moving forward. Alam natin yan, di ba? Doon sa account, doon sa John 18:10, kung nung ina-arrest ng Panginoong Hesus, he hit by the sword yung isang Roman soldier. So makikita natin ang kanilang pagkakaiba. But if we also look at their names, di ba? John the Beloved, meaning very close to Christ, but Peter was also identified was the rock where the church of Christ will be built. So you see how the proximity of the relationship of these two apostles doon sa Panginoon. So, but at the same time, sila ay magkahiwalay on opposite poles. At pag sinabing nasa opposite poles, ano mangyayari dyan? Minsan, pagpapaligsahan or pagtatalo-talo. Pero hindi yan ang nangyari. Sa kadakilaan ng resurrection, ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa mabiyayang pagpapaunlak ni Juan kay Pedro. It was still God who allowed the account or touch John na hindi, kahit malapit ka sa akin, paunahin mo si Pedro. Kasi it could have elicited a different response kay Peter. Sabi nga natin, Peter is a very impulsive person. Pwede niyang sabihin, umalis ka dyan, mas matanda ako sa iyo eh. But it did not happen. Imagine na lang natin kung nagtalo yung dalawa. Ito ay hindi magiging magandang halimbawa, nor even a good testimony of the news that they broke to their fellow apostles o sa mga mananampalataya. So ang ganda kung paano ang ginawa ng dalawang apostol na to, lalong-lalo sa katauhan ni Juan. At wala ding binanggit na nagkaroon muna sila ng agreement kung sino ang mauuna o sino ang mas magbibigay ng detalye sa kanilang nasaksiyan. Ito ay, pag gano'n na nangyayari, it was an instinctive response born out of grace. And what happens? Nagbibigay ito ng lalong ningning
sa katotohanan ng pagkabuhay ng Diyos dahil iisa lamang ang kanilang naging boses nang ipahayag nila ang balita. Ganyan ang nakita natin sa kanilang ipinamuhay after nung sila ay sumulong, di ba? When Christ finally ascended into heaven, we see how zealous these apostles were at walang record na sila ay nagtalo. Ito ang classic example na there is beauty in unity amidst diversity. Alam natin, pag sa kaibahan, kahit ng iglesia, hindi nawawala yan. Merong unity, pero meron pa ring magtatalo. Sabi nga ni J.C. Ryle do sa kanyang expository commentary, simple lang, the church has some in its ranks who are like Peter and some who are like John, but a place for all and a work for all to do. Let us love all who love Christ in sincerity and thank God that they love Him at all. So simple na sinabi ni J.C. Ryle. Kilala natin si J.C. Ryle, di ba? Ministro do sa Anglican Church but very much reformed and very faithful doon sa salita ng Diyos. Kaya sa pinakita ng mga apostol na ito ng kalapitan, pero hindi nila ginamit na karapatan. Sila ay nagpakita ng kababaan, ng pagpaparaya. Ito ang dapat matutunan at seryosong tularan ng ating iglesia, mga kapatid, at ang hindi ang pagmamamataasan. May karapatan sina Juan at Pedro na i-insist o igiit ang kanilang rights, pero isinantabi nila. Ngunit iba ang kanilang naging diwa at saloobin. Hindi nga nila in-insist yung kanilang proximity of closeness with Christ. So yan ang maganda. Kaya ito ay, gaya na sinabi ko kanina, nauwi sa lalong katingkaran ng pagkabuhay ng Panginoong Jesus. They were given the opportunity to scrutinize yung remains there, yung linen cloth. Kung nakarang araw, siguro, lalo kung nagbabasa kayo ng balita, ay isang kumuha ng attention ko, yung flagellation, so yung mga nagpepenitensya. No, pinakita ko nga yung sana ko. Sabi ko, anak, tinan mo, pulang-pula na rito, nakakalungkot pag yun ang nakikita natin. Despite, even the Roman Catholic Church, hindi na nila ina-encourage yan, ay marami pa rin gumagawa nito. Hindi natin hinahamak ang mga taong ito, mga kapatid. Ano? Hinahangaan natin ang kanilang debosyon. Pero, at sasabihin ng marami, yan ang pagpapakita ng kababaan. Pero yung ba ang totoong kababaan, mga kapatid? Dahil sa ginagawa mong yan, hinahamak mo ang ginawa ng Panginoong Jesus mahigit 2,000 years ago. So, pagkatapos mong magpenitensya, anong makukuha mo? Uy, ang ganda naman ng ginawa mo. So, it's still glory to you. Maaring mangyayari sa atin yun, maaring hindi tayo nagpepenitensya. But meaning, when we do something for Christ, and we never have the heart, itong dalawang apostol na ito, ay yun ang nangyayari. Maaring hindi ka aware, pero yan ay anyo ng pagmamataas. Hindi ka umaasa doon sa ginawa ni Kristo, doon sa krus ng Kalbaryo. See how the Lord arranged the events very carefully. Mary Magdalene and the two top apostles who could have really fought wildly, pero hindi. Kaya, ang mga ginagawa ng mga taong ito, even some Christians fall into this trap. We're not saying na wag tayong maging masigasig sa Panginoon. We need that. But by the graces of God. At ngayon tayong mga nagtitiwala sa pagkabuhay ng Panginoong Jesus, tayo ay may pribileyo na ipahayag nito dahil gaya ng nasabi, walang katumbas ang pangyayaring ito sa kasaysayan ng tao. Kaya ang simpleng hamon ko sa iyo, mga kapatid, ay ito. Huwag mong agawin ang ningning ng kagilagilalas na pagkabuhay ni Kristo bilang patunay ng kanyang kataas-taasan sa pamamagitan
ng iyong kababaan. Do not rob the glory of the miraculous resurrection of Christ as proof of His supremacy by way of your humility. Again, huwag mong agawin ang ningning, ang glitter ng kagila-gilalas na pagkabuhay ni Kristo bilang patunay ng kanyang kataas-taasan sa pamamagitan ng iyong kababaan. Hindi natin dapat maging layunin, mga kapatid, na tayo ay itanyag ang sarili natin. Even with these two apostles who have all the right to brag about that we were close with the Messiah, but we saw otherwise. At alam natin yan, marami nang ginamit ang Panginoon sa mga tao. Hindi lang to sa mga apostol na to. We know Paul and Barnabas, di ba? Barnabas gave way to Paul in Antioch to allow him to preach kahit mas bata si Paul. And even Martin Luther and John Calvin, alam natin, wala silang correspondence. They actually never met. Calvin, who is 26 younger than Luther, nagpadala siya ng isang mensahe kay Luther just to praise him through Melanchthon, kaso hindi binigay ni Melanchthon. But nevertheless, they went with their own ways proclaiming the gospel of Christ. So, maaaring hindi sila nagkasama. At kaya siguro hindi sila nagtalo. Pero pareho na silang pamoso nun. Pero sa atin, kakasama tayo. The potential danger of that thing can happen, but not with the apostles, two top apostles. Ngunit balikan natin muli, bakit ba humahangos yung dalawa na apostol para pumunta sa puntod? Sa normal na antas ng mundo, or by the earthly standards, pag ikaw namatayan, dalawa ang pwede mangyari, di ba? Pag namatay yung mahal mo sa buhay, pwede mong balikan doon sa puntod. But for those who want to forget, they would rather go to places na magkaroon sila ng comfort. Hindi yung the very sad, sorrowful sight na there is my loved one. Pero itong dalawang ito ay mas ginusto nila na ibaling ang kanilang atensyon doon sa puntod ng mga ni Kristo. Ayon sa mga theologians, kung bakit daw pumunta yung dalawa doon, ay maaring hinahanap ni Pedro at ni Juan ang katugunan sa kanilang mga katanungan. At ano ito? Ang patungkol sa ipinangakong pagkabuhay ni Jesus kahit hindi malinaw sa kanila ang kahulugan nito. Yan nga yung sinabi ni John doon sa verse 9, di ba? Sapagkat hindi pa nila nauunawaan ang kasulatan, kaya nakailangan siya'y bumangon mula sa mga patay. Kung natatandaan natin, gaya ng sinabi ko, ay 3 years na nakasama ni Jesus itong dalawang ito. At nung kasama nila ang Panginoon, how did the Lord speak? In parables. At pag sinabing parables, hindi diretso ang mensahe na gustong sabihin ng Panginoong Yesus. Ngunit malinaw yung katuruan. Gayunpaman, alam natin, ipanaliwanag ng Panginoon doon sa Matthew 13, verse 10 to 17, hindi na natin babasahin yan, kung bakit siya gumagamit ng parabola. He made sure that the apostles who were with him, the disciples, would be able to understand what he was saying. Doon sa Matthew 13, 11 to 12, allow me to read it. Etong sabi niya, sapagkat sa inyo ko pinagkaloob na malaman ang mga hiwaga ng kaharian ng langit, ngunit hindi ipinagkaloob sa kanila, sapagkat sino mang mayroon ay lalong bibigyan at magkaroon siya ng kasaganaan, ngunit sino mang wala, pati ang nasa kanya ay kukunin. So ibig sabihin, these apostles were actually blessed already. They were given the wisdom na mula sa Diyos. Ngunit, despite that, ipinakita pa rin nila ang kanilang kababaan dahil yung kakayanan nila na maunawaan ng kautusan ay inaamin nila hindi sapat. Kulang pa rin. Kaya kailangan nilang umasa lamang sa Diyos para maganap na maunawaan nila kung bakit nila babangon ang Panginoong Yesus.
And that brings us to the second point na sinabi ko, ang kakaulangan ng kaunawaan ay lalong humahamon na umasa lamang sa Panginoong pinagmulan ng karunungan. Ito ang hindi matatagpuang katotohanan nung ginawa ng dalawang apostol na ito. Kaya doon sa verses 5 to 8 na binasa natin, kung paano naiwan yung mga naiwang saplot ng Panginoong Hesus, makikita natin kung paano i-describe yon. Doon sa verse 8, dito lamang sa puntong ito naniwala at nanampalataya ng tunay yung dalawa mula patungkol doon sa nabuhay ni Kristo. But allow me to exegete a little bit. Ito ay natutunan ko doon sa commentary ni A.W. Pink. Pansinin nyo doon sa talata, how the word saw or yung nakita was used. Magkakapareho yan. Ano? Sinasabi doon sa verse 5 and 6 and 8, pag tinignan nyo yan from its root word, despite having the same English word, they are different. So, English are the same. Pero pag tinignan nyo yung root word, ay magkakaiba. Hindi ko na sasabihin yung Greek word niyan. Doon sa verse 5, yung ginawa ni Juan, anong ginawa niya? It was a simple glance. Sinilip lang niya. And that is to give way to Peter. And then sa verse 6, what did Peter do? Pumasok naman siya. Tiningnan niya yung linen cloth. Uy, ito pala talaga wala yung katawan. He was more inquisitive. He was more observant. Yun ang naging behavior ni Peter. But in verse 8, nung pumasok na rin si Juan, na nakita na nila, ay nagkaroon na sila na tinatawag na perception with understanding. Itong dalawang apostol na to, ayon sa mga theologians, yung pagka-arrange, yung binalot na linen cloth, shows the contours of the body of Christ. Hindi siya yung parang nakalatag lang. And there are many explanations na hindi natin babanggit ngayon to shows the veracity. Ibig sabihin, halimbawa, kayo, suot yung damit nyo, pero wala yung mukha nyo, wala mga kamay nyo, parang ganon ang arrangement ng damit. So these two apostles, seeing the very vivid evidence na wala talaga ang katawan ng Panginoong Jesucristo, pero ito yung damit. So ibig sabihin, yung tatlong level na yon, pataas ng pataas, ay niloob o sinadya ng Panginoon na ganito mismo na makita ng dalawang apostol ang kanyang saplot to finally confirm na siya ay nabuhay. Hindi pwede yung malamyalan, di ba si John sumilip lang? And anyone can verify that when the two of them were there at nakita ito, kahit yung forma ng katawang Jesucristo ay nakikita dun sa linen cloth. Kinailangang manggaling na sa Diyos mismo ang paraan para patunayan ang kanyang salita kahit dito sa mga apostol na malapit sa kanya. Ika nga kahit balibalik ta rin, those two apostles can clearly say, etong itsura nung ano. Yung, di ba ito yung hugis ng kamay ng Panginoon, ito yung hugis ng kanyang bewang. Ganun ang nakita namin. So ang sinasabi nito sa ating mga kapatid ay, ang inaakalang kalapitan ng relasyon kay Kristo ay hindi nangangahulugan ng kahustuhan, ng kaunawaan. The perceived closeness to Christ does not guarantee sufficiency of understanding. Again, ang inaakalang kalapitan ng relasyon kay Kristo ay hindi nangangahulugan ng kahustuhan, ng kaunawaan. That 3 years is quite a long time for them to understand Christ. Pero sa dami nilang narinig, kulang pa rin ang kanilang kaunawaan. But if you remember the opposite in Matthew 27 verse 63, it's very unexpected na yung mga kalaban pa, the Pharisees, the chief priests, and Pilate was believing more Christ. So sinabi niya, anong sinabi? Tingnan natin yung sinasabi ng mandarayang ito na siya ibabangon ng 3 araw, gaya ng sinabi niya. So they were believing na mangyayari yun. They were expecting.
But these two, maybe they are believing, but their full trust was not yet there. So malinaw mga kapatid, gaano mo man ang nakakilala mo si Kristo, magkukulang ka pa rin. Ito ang malimit na pinapaalala at pinamamanhikan sa iglesia, sa atin lahat. Hindi mo kailanman pwedeng ipagyabang na sa dami mo nang natutunan na katuruan, either sa iglesyang ito, sa pulpitong ito, sa iyong pag-aaral at kung saan man, marami ka pa ding hindi maintindihan dahil sa lalim at lawak ng Diyos. Di ba yan ang sinabi ni Job sa Job 11 verses 7 to 9? I was actually meditating on the book of Job. I just finished it. It's a very nice book kahit maraming patungkol sa suffering. And I encourage you to also include that. So maganda, nakita ni Job na hindi ko kayang panghawakan ang kalawakan ng Diyos. Ganyan ang nangyari doon sa account ng makita yung walang bangkay. Diba alam natin pag sinabing yung mga forensic experts, when a crime is committed, titingnan nila yung angle kung saan tumama yung bullet, ano yung trajectory, whatever, kahit nakalibing na yung bangkay, huhukayin pa because they don't want to leave any evidence unattended. Ganun ang ginawa ng Diyos when He chose these two apostles to see yung kanyang resurrection. At ang mga apostol na ito ay naging maingat din sa gitna ng kanilang mga natutunan. Mas minabuti nila na umasa sila sa biyaya ng Diyos. Para sa ano? Maging malinaw ang kanilang pangunawa dahil alam nila yun ang kanilang maging panghahawakan pag ipinahayag nila ang ebanghelyo. Pinapakita na ang Diyos ang nagsasalansan, nag-aayos ng mga kaganapan para makita ni na Pedro at Juan ang katotohanan ng kanyang pagkabuhay. Kaya na sinabi ko, any missing element in the Christ resurrection account can compromise its authenticity. Of course, walang forensic expert doon, pero malinaw. That itself prompted the apostles to believe. So yung magandang paalala sa atin mga kapatid, as rich as we may be taught by the scriptures, just remember these are apostles hearing the word from the Messiah himself. Who can argue with them? Yet, they exhibited humility and full trust to ask for wisdom mula sa Diyos. Kaya ang hamon ko sa iyo, kapatid, ay simple lang. Panghawakan mo ang katotohanan ng pagkabuhay ni Kristo sa gitna ng iyong kakulungan sa kaunawaan para pananabikan ang panambahan. Hold fast to the truth of Christ's resurrection amidst your lack of understanding, to yearn for worship. Panghawakan mo, kapatid, ang katotohanan ng pagkabuhay ni Kristo sa gitna ng iyong kakulungan sa kaunawaan. Para ano? Para pananabikan mo ang panambahan. Sineselebrate natin ang Lord's Day simply because of the resurrection. Di ba? Yan ang paulit-ulit na pinapaalala sa atin dahil ito ang patunay na nabuhay si Kristo. At ito ang tinitindigan ng Kristyanismo. Ang panambahan, tandaan mo, kapatid, ay malaking pribileyo sa atin na maibalik sa Diyos ang papuri at pagsamba dahil sa kanyang ginawa na hindi natapos doon sa krus ng Kalbaryo, kundi sa kanyang pagkabuhay at mas higit pa, siya ay babalik pa para tubusin ang kanyang mga pinili. Napakaganda mga kapatid. Nakakalungkot gaya nung sa intro ko kanina, the resurrection
is relegated to second importance, relegated to the Easter egg hunt, relegated to the flagellations, relegated to believers who think they know Christ so well, but failed to trust in His wisdom. How do we regard the Sunday worship? If without the resurrection, walang silbi ang ating linggo. Walang silbi ang panambahan mo. At ito rin ang aming paanyaya sa mga kasama namin dito, sa mga dumadalo, either face-to-face, kayong mga nakikinig, ang linaw ng resurrection accounts. The two top apostles were made to be witness, humble witnesses, dahil ang Diyos mismo ang nagsalansan ng mga events. Not showing their proximity of relationship, pero it's the grace that He arranged everything for His glory. Nawa ay hindi nyo malampasan ng paanyayang ito. Believe in the resurrection. It is not your works ang magtataguyod sa inyo, kundi yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. Malinaw ang ebidensya, siya ay nabuhay, at meron ka rin pagkakataon na magkaroon ng buhay na walang hanggan dahil pinangunahan ng Panginoong Jesucristo. Sabi nga ni Charles Spurgeon, patungkol sa resurrection at saka sa Lord's Day, ito sabi niya, "We gather together on the first rather than the seventh day of the week because redemption is even a greater work than creation and more worthy of commemoration. And because the rest which followed creation is far outdone by the rest which ensues upon the completion of redemption. Every first day of the week, we should meditate on the rising of our Lord and seek to enter into fellowship with Him in His risen life." Salamat sa Diyos, meron tayong Lord's Day. Nawa ay tunay na isa puso at pananabikan natin ito, gamitin na batayan ang pagkabuhay ni Kristo sa ating panambahan at sa ating pag-iebanghelyo. Ulitin ko, kung walang nabuhay na Kristo, walang silbi ang linggo, walang silbi ang panambahan mo. Siya ay nabuhay, siya ay hari na dapat itanghal, purihin siya magpakailanman at magpasawalang hanggan. Yan ang tema ng ating itutugon na himno ngayong umaga. Sinasabi dito, excuse me, medyo nawala yung aking Adobe. Excuse me. Kailangan. Nabuhay siyang maguli. Sinasabi nga doon, ay doon sa koro, nabuhay siyang maguli, sa kamatayan ay nagwagi, siya ay bumangong na naig sa libingan upang siya'y maghari ng walang hanggan. Si Jesus nagwagi, haleluya sa hari. Nawa maging tunay ang ating puso sa pagbubunyi sa nabuhay na hari. Hari na walang hanggan, hari na ating tinitindigan. Tayo ngayon ay magsitayo at magpasalamat sa ating Diyos sa pag-awit ng himnong itong nabuhay siyang maguli. Tayo po ay magbukas sa panalangin. Purihin ang inyong dakilang pangalan, o aming Diyos, sa inyong kabutihan, sa inyong kadakilaan, at sa inyong kabanalan. Maraming salamat po muli, aming Ama, sa inyong ibinigay sa aming pagkakataon na muling balikan ang katotohanan ng pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Itong dakilang kaganapan na ito na minsalan lamang nangyari ay tunay na malaking pagpapala sa aming mga mananampalataya.
Ito ang dahilan kung bakit kami merong ganitong panambahan. At salamat, Panginoon, sa pagpapakita mo ng katotohanan nito sa paggamit ng iyong mga dakilang alagad na mga malalapit sa iyo, na kahit sa kalapitan nila sa iyo, Panginoon, ay ipinakita ang kanilang kababaan, ipinakita ang pagpaparaya sa bawat isa upang hindi mahadlangan ang masilayan ang katotohanan na nabuhay ang inyong anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Nawayan ay maging malinaw sa bawat isa sa amin, o aming Diyos. Yan ay aming tindigan, dahil kung hindi yan nangyari ay ampaw or walang kabuluhan ang lahat ng aming ginagawa dito. Salamat sa katuroong yan, o aming Diyos. Nawa ay tunay na papaalalanan mo kami, at gaya ng ginawa ng dalawang apostol na ito, na sila ay nanabik na makita ang nabuhay na Kristo, nawayan din ang mangibabaw sa amin, aming Diyos. Lalo na kung kami ay dumadalo ng panambahan, paulit-ulit kami napapaalalanan na ito hindi maging isang ritual, na isang pagpapakitang panlabas na anyo na kami ay sumasampalataya sa inyo. Ngunit umasa lamang sa mayamang biyaya nyo, sa karunungan na nagmumula sa inyo, para lalong mapaunawa sa amin, Panginoon, ang kahalagahan nito. At tawa ay tunay na magbunga ito ng pagsunod sa amin, na mahalin ng bawat kapatiran, huwag magpataasan, bagkus itanghal ang inyong kataasan, lalong-lalo na sa mundo, Panginoon. At ito rin ang aming hamon at pamanhikan, paanyaya sa mga kaluluwa na nandito na matagal na namin nakakasama o mga bago pa man. Naririnig nila ang katotohanan ng inyong salita, na ang Kristo ay tunay na bumangon sa kamatayan, na buhay, at naandun ang paanyaya sa kanila na sila rin ay magsisi sa kanilang mga kasalanan at kilalanin siya bilang tanging Diyos at tagapagligtas, dahil malinaw ang katotohanan, Panginoon, lalong-lalo na ang pangako na inyong pagtutubos, pagbalik ng Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po, aming Diyos, nawa inapuri ka namin ngayong umaga. Patuloy naming pinagkakatiwala ang mga gawain namin sa buong maghapon. At nawa tunay, Panginoon, na paalala mo ang bawat mga kapatid, Panginoon, na maging pagpapala to sa amin, kalakasan sa mga nanghihina naming kaluluwa, at gayon din man paalala sa aming mga kasalanan. At ang lahat ay tunay mauwi sa kapurihan ng inyong pangalan. Ngayon sa Kanya na nakakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, sumakanya nawa ang kaluwalhatian sa Iglesia kay Kristo Jesus sa lahat ng mga salin lahi, magpakailanman, sa ngalan ni Hesukristo. Amen.